magkano nga ba ang ganitong motorcycle ito ay nagkakahalaga ng 48,000 kapag kinuha nyo ng cash. Available din po sila sa installment. Lalagay ko sa screen nyo para at least meron tayong reference kapag kumuha tayo ng hulugan. So sa tingin nyo, sulit nga ba ang presyo niya ngayon 2026? Comment nyo naman yan, at para dun sa mga nakabili na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section. Ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to? Ayos na ayos yan. Ang ganitong motorcycle, ilalagay ko sa screen nyo para at least malaman nyo kung magkano nga ba ang presyo nito sa cash at hulugan. Okay? So sana nakatulong tong video na to sa mga naghahanap ng update ng Hero 125. Ito po yung bagong muka ng Hero 125. And sa tingin nyo, sulit nga bang bumili nito? At para dun sa lahat ng mga nakabili na ng ganitong motorcycle, baka pwede nyo i-share dyan sa comment section ano nga ba yung mga naging experience nyo sa motorcycle na to. Ayos na! So, yun ang mga basta, mayroong available na unit dito sa May Taal outlet. So, along highway lang naman to. Madali lang din naman siyang puntahan. Okay, makikita nyo agad dito na may Rusi. Okay, so outlet pa lang siya. So, ganun talaga ginagawa ni Rusi kapag mga outlet. Parang viewing lang sila kung marami bang bibili or hindi. Pero pag maraming benta, nagiging malaking branch. Okay, so yun lang naman, share ko lang naman. Pero yun nga, balik tayo dito sa motorcycle. Meron na silang available dito na Trek 125. Kung meron ng available na Ultra 125, ito naman yung other version ng Ultra. Meron silang Trek 125. So nasa sa inyo na yun kung alin ba ang mas trip nyo, yung Ultra 125 or itong Trek 125. So ayan, halos same lang din yung itsura niya. Headlight lang yung pinagkaiba nila. Kasi nga mas aggressive yung headlight ni Ultra compare dito kay Trek. Okay, pero naka digital panel na rin tayo rito, yung handlebar, naka upright position. Okay, so mahaba rin yung fender, yung ating mugs halos din nalalayo kay Ultra. Meron din tayo rito magandang fairings, no, lalo na dito sa side na to, para siyang merong carbon fiber finish. Sa upuan din, matulis din yung part na to. Malambot yung foam. Okay, meron din compartment. Maluwag din yung compartment niya. Wala siyang helmet hook. Ayan. So, sa kanyang headlight, mapansin din natin dito, iba rin yung design ng headlight na naka-LED na rin tayo dito. Pero yun na nga, side stand natin, 5 to ang ating height. Okay, ganyan ang itsura kapag naka-side stand. Medyo higang-higa talaga siya. So, check natin. Okay, 5'2" yung ating height. Ganyan. So, yan. Medyo hindi lang talaga naka-bomba or naka-lobo yung, yung gulong natin dito. Pero, try natin kung malambot yung gulong. Ay, malambot yung gulong. Malambot talaga yung gulong. Malambot yung shock niya rito. Sobrang lambot din yung shock niya. Sa likod din. Yan. So, kung gusto nyo ipang trail din ang isang to, pwede nyo rin tong ipang trail kasi nga doon din talaga to gawa. Okay, so palitan nyo lang yung tires ng pang off-road, di ba, para at least pwede nyo pang gawin tong pang trail bike. Ayan, harap at likod pwede nyo gawin. Turning radius, hindi siya ganong kalawak. Okay, ayan, hindi siya ganong kalawak, may space pa tayo dito. Pero dito rin sa side na to, pwede tayo maglagay dito ng gamit, pero parang kawawa yung natin, fairings, parang medyo magagasgas siya. So napansin natin dito yung foam, sobrang lambot din. Maganda rin itong pang long ride. Tapos ito nga pala ay semi-automatic, hindi sila naglabas ng T-clutch na ito. Okay, pero semi-automatic kung marunong ka mag-ganon, pwede ang sakto. So ayun, sa tingin nyo, sulit nga ba ang kanyang forma? Itong Trek 125 ngayong 2026. Bagong motor, bagong taon. Okay, bagong taon, bagong motor para sa Rusi. Okay, Rusi Trek 125. So hindi pa natin alam kung anong mga available color nito. Ito palang kulay white yung nakikita natin. Pero yun nga, center stand natin. Para at least makita natin kung magaan din ba siyang center stand. Ayan. Kaya. Ayos na ayos. So yun nga mga best, no. Ito nga po ang updated na design ngayon ng Skygo Hero 125. Meron silang bagong nilabas ngayon at may dalawang unit dito na dumating. So kulay black sila and may decals na kulay yellow, may lining dito, may yellow din dito. So ayan, kung mga naghahanap ka ng pang trail bike, pwede ang isang to. Naka dual sport na rin naman yung gulong neto.
And update dito, syempre nakita nyo naman na sa walk around, pero papakita ko pa rin sa inyo, no? So ang nabago dito ay yung kanyang panel gauge na digital na siya, pero medyo kakaiba lang, medyo weird lang sa paningin ko yung kanyang yung kanyang digital panel, kasi nga ang liit ng digital niya, tapos kakaiba talaga eh, parang robotics na, parang si Cyclops yata to. So syempre yung kanyang headlight is naka bulb type pa rin or halogen bulb, pero sana nag-upgrade na rin sila ng LED, and then sana din dito sa kanyang taillight is nag-upgrade sila ng LED. So ano ba yung mga nabago pa rito? Yung decals niya, gumanda yung decals, mas naging sporty looking. Meron pa rin naman tayo ditong guard or lever guard, 'di ba? Pag mga high speed kasi, eto napipigilan nito na hindi masaktan yung ating mga kamay. Tapos naka-upright position. Okay, sa upuan natin, ang dami nating sat-sat. Kung nagtatanong kayo anong specs nito, nandyan sa screen nyo yung specs niya, full specs ng isang to. Okay, ganyan ang itsura niya kapag naka side stand, medyo nakahiga siya. Okay, 5'2" ang ating height. Abot ba ng 5'2"? Unang upo, maganda agad yung ating foam na ginamit dito ng Skygo. Okay, sobrang lambot niya. Tapos, ayan, kung pang trail nyo to, pwede. Malambot to, ang lambot ng shock. Ayan, napakalambot. Pang ADB yung kanyang feels. Alam niyo yan? Gets niyo yan? Alam niyo yan? Pang ADB yung ano niya, yung feels niya. Ayan, maganda. I-rate natin yung shock niya, nasa 9/10. Tapos yung sa likod, maganda rin. Same. Okay, so wala namang perfect na shock. Turning radius niya malawak din. May space pa tayo rito. Okay, para sa legroom natin, malawak din. May space pa tayo rito. Sa mga gamit natin dito is pwede nating ilagay. Tsaka kagandahan na ginawa dito ni Skygo, ito matte finish, parang scratch resistance. Kasi yung iba kasi ginagawa dito ay ilalagay na gamit tapos nagagasgasan yung fairings natin dito. So yun, at least dito matte finish na parang scratch resistance. So sa upuan pang long ride, good sa akin to kasi nga malambot. Sobrang lambot niya. Ayan o, sobrang lambot. Kahit sa OBR malambot. Ang ano ko lang dito, comment ko lang dito, dahil hindi naman ako sanay sa semi-automatic. Semi-automatic po kasi ang isang to. Okay, wala silang nilabas na declutch. Pero sana maglabas sila ng declutch. Kagaya ko, hindi ako marunong mag semi-automatic. Parang feeling ko hindi ako safe pag hindi ako naka-clutch. Alam niyo yun? Pag nakahinto. So, yun lang naman. Para sa akin lang naman yun. Pero yun nga, sa tingin nyo, sulit nga bang bumili ng ganitong motorcycle? Dito sa may Skygo Baliwag branch, available po yan. Or kung saan mang Skygo na malapit sa'yo, puntahan mo na lang. Available na po ito nationwide. Okay? So sa presyo niya, makikita niyo naman sa screen kung magkano nga ba ang presyo ng isang to. Ayos na ayos yan, diba? So para sa mga nakabili na nga pala nito, paulit-ulit kong sinasabi, i-share nyo dyan sa comment section ano yung mga naging experience nyo, bad or good man yan. Para at least ma-share natin sa Skygo or Monarch, 'di ba, na kailangan na lang i-improve ang isang to, 'di ba? Open naman tayo sa criticism, 'di ba? Sa mga critics diyan, i-open tayo. So medyo mahirap lang siyang i-center stand. Medyo nabibigatan ako. So yun lang, yun ang magiging comment ko. Hi Mark Sa Moto motorcycle. Vibes. Ayos. Review mode. Let's go! Pagdating sa motor, ako'y nakafocus. Detalye bawat pyesa, walang sablay, walang bogus. From makina hanggang forma, lahat sinusuri. Hindi basta hype, dapat legit. Di puro theory, horsepower, torque. Anong kaya sa kalsada? Tipid ba sa gas o lakas lang ang dala? Comfort sa upuan, handling sa kurbada. Real top review, hindi puro pabida. Hindi lang forma, dapat may silbi. Sa bawat ride, dama mo ang ngiti. Kung sulit ba presyo, yan ang tanong. Kaya makinig ka, ito ang tugon. Review ng motor, walang preno, tuloy-tuloy. Hatid ko'y totoo, hindi ka maluloko boy. Sa bawat trip, bawat under ng gulong, alamin mo muna bago ka sumulong. Review ng motor, real talk sa eksena. Para sa rider na gusto, sigurado sa biyahe niya. From city ride hanggang long ride mode, ito ang guide mo sa daan ng kalsada road. Cold start, pakinggan mo ang tunog.
kung maayos ba o parang may kulang sa ugong. Suspension check, luba kay kalaban. Kung smooth ang tupo, panalo sa laban. Brakes kung kapit, dapat sigurado. Safety first lagi, di pwede